Bare months na at ito na ba yung simulan ng pagtaas ng demand ng mga mud crabs both locally and international? Halika't samahan nyo kami sa pag-prepare at pag-deliver nitong order namin na around 20 kilos. By the way, majority pala ng orders nitong 20 kilos is puro mga babae, kaya kailangan muna namin silipin kung may orange aligi na ba. Kagaya nito, ganito kami mag-check ng mga babae, kailangan muna namin silipin yung likod. Makikita agad yung kagaya niya, kita agad yung orange. Yan yung mataba. Ibig sabihin nito mataba tong babae na to. Yung orange aligi na yan din yung isang rason bakit mas mahal yung mga babae compared sa mga lalaki. Yung lalaki kasi walang aligi. Pero itong babae lang at bakla yung may mga aligi. At ito, nagsimula na akong sorting. Inuna ko muna yung mga medium sizes ko. Ganito yung mga medium sizes namin. Maliliit to, mga pulahan pero puno ng aligi to. Puno ng orange na aligi. At sinunod ko naman yung mga jumbo sizes namin. Haluan na to, may babae at bakla, king at pulahan. Yan, halo na yan. So ito yung mga jumbo sizes namin. By the way, yung taba pala ng mga bakla, yellow yan, hindi yan orange. So ang iba gusto to, mas gusto tong yellow na to. At yung panghuli namin sa sorting is yung mga super jumbo namin. Ito yung mga 2 piraso lang, sobra na 1 kilo. Yan, sobrang laki nito. Meron pa nga 1 piraso lang, mahigit 1 kilo ito, kagaya nito. Ito yung pinakamalaki naming babae, sobrang laki nito, 1 kilo mahigit. Normally, mga ganitong sizes na crabs, automatic sa export yan. Kasi umabot ng 2,000 yan pag peak season. Pero sa ngayon kasi mababa pa yung presyo, kaya nilocal ko muna. At ito naman yung mga super jumbo namin ng mga bakla. Sobrang taba rin nito. Ang tigas ng mga katawan nito. Sobrang tigas. Pag matigas yan, automatic mataba yan. Pansin nyo rin ba nakahiwalay-hiwalay yung mga alimango namin at hindi nakabugkos? Madalas kasi sa mga palengke nakabugkos yan, tumpok-tumpok yan sila. Ang problema naman doon, hindi mo ma-check isa-isa kung mataba ba. Paminsan kasi may halo na yon. Sa amin kasi kailangan namin hiwalay kasi bawat isa chine-check namin bago namin padala at i-harvest. Ito naman yung mga super jumbo males namin. Nagkulang kasi ako ng female at bakla kasi order niya is 20 kilos female o bakla. Ang problema, nagkulang ako. Kaya tinanong ko kung okay lang dagdagan ko ng mga lalaking malaki na puro matataba rin. Okay naman, so ito yung mga pandagdag sa kilo para umabot ng 20 kilos plus. So ito around 800 grams tong isa nito. Sobrang taba rin ito. Ayan, at nakompleto ko rin yung orders ng client ko. Neighborhood lang, malapit lang to sa amin. Nasa 20.8 kilos to, haluan na. Pero majority nito babae at bakla. At ayan, lalagyan ko ng pampalamig nila. Dahon ng saging, binasa ko rin sa salt water to para may moisture sa kanila. Kasi bibiyahe pa daw to ng Pampanga eh. Ayan, at di-deliver na natin. Let's go! Pinag-isipan ko pala kung gagamitin ko ba yung sasakyan o motor sa pag-deliver. Pero sa kagustuhang makatipid, e-bike yung ginamit ko. Kasi hindi na ako nag-charge nito sa outlet eh. Puro solar charging na lang ako. Ibig sabihin nun, libre na yung fuel natin sa mga deliveries at sa mga lakad na malapitan. Malapit-lapit na tayo. Konting abante na lang. Masarap rin pala no, yung may mga kulay green kang nakikita kagaya nitong mga damo na to at yung mga puno-puno. Masarap sa mata eh, no? Pasok na tayo sa king. At ako'y naligaw pa. Yan yung mahirap eh. Hanapin mo yung black and lot. Ayos lang naman. Kikita ko rin yan. Balang araw. Okay, black 4. Sa kabilang pikas. Ayan, black 5 na. Okay, sa kabilang pikas ako. At ay, deliver na natin. Wow! Ay, wait lang. Wala na. Yes. Let's go.